6 na putahe sa loob ng isang araw pero ate ko walang handaan. O, luto serye nga muna tayo ngayong araw. Ang muna linis serye, tatakamin ko muna kayo ng bonggang-bongga. Yan nga pala yung mga pinamili namin at pinag-separate ko na nga yan base sa mga ulam na lulutuin namin for today. Parang dami na nga mga content creator ang gumagawa ng pagmi-meal prep pero ate, hindi para maging gaya-gaya dahil feeling ko ay mas mapapadali talaga yung buhay ko dito. Huy, bata ka pati. Ayan, inuna ko na nga yung pagbabalat ng sibuyas at bawang at dahil madami-dami nga tayong gagayatin na yan, gagamit na nga lang tayo ng food processor. Yung food processor nga pala ay sa ating nga pala ni Daddy at hindi ko pa talaga nababalik. Para sa unang meal nga natin, eto, maggagawa nga tayo ng paborito ng lahat na lumpiang Shanghai. Diis ko nyo nga, sarap na sarap kapag naggagawa ko ng lumpiang Shanghai pero para sa akin, isa lang naman yung lasa nun. Bali, habang nag-aasigaso nga ako ng lumpiang Shanghai, eto, sinabay ko na nga din yung pagpapakulo ng baboy. Forward nakatapos na nga ako na magawa ng lumpiang Shanghai at napakadami ko din talaga nagawa at yung gamit ko ay 500 grams na giniling. Na nga din ang babae na to sa pagluluto ng sinigang at pasensya na kayo, hindi ko na pinakita sa inyo dahil alam ko naman na pare-pares tayong marunong magluto nito. Na nga tayo sa susunod nating meal at iyan nga ay giniling. Para sa mga nakakasubaybay sa akin dati noon ng pagbablog ko, alam nyo na hindi ako marunong magluto at ang daddy isko nyo ang nagluluto. Pero mga ate ko, huyo kayo sa akin ngayon dahil etong babae na to ay marunong na nga yan siya magluto. Langan na nagtrabaho si daddy sa Shopee ay ako na talaga yung nagluluto dito sa bahay ng kung ano-ano. Minsan nga kapag nagluluto ako ay may nasasabi pa yan siya kaya minsan naiisip ko na gutumin na lang siya buong araw. Huy, hindi ka masamang asawa Fast forward mga ate ko, ayan inilalagay ko na nga sa Tupperware yung mga sinigang. Pagpasensyahan nyo na yung Tupperware natin for today's video dahil hindi pa nga dumadating yung mga order ko. May dami nga akong in-order ng mga Tupperware pati na rin nga ng silicone pero nung araw na yan ay hindi pa nga sila dumating. Ayoko na may-delay yung pagluluto ko dahil nakita nyo naman napakagaganda na nabili namin gulay fresh from palengke. O, eto luto na nga yung ating pantatlong meal at iyan nga yung giniling. O, diba kulay pa lang talaga ay nakakatakam na. Naman tayo sa ating pang-apat na meal at iyan nga yung ginataang sardinas na merong pechay. Alam nyo ba mga ate ko, paborito ko nga yung mga ginataang ulam na parang walang acid reflux yung babae na yan. Sobrang sarap na mga ginataang ulam, masasantabi mo talaga yung acid mo Bali natapos ko na nga yung ginataang sardinas kaya ayan, naglalagay na nga ako niyang giniling pati niyang ginataang sardinas sa bawat Tupperware. Natutunan ko nga sa mga nagmi-meal prep mga ate ko na pagkatapos mo magluto kailangan i-Tupperware mo agad para hindi nga siya mapasukan ng mga bakterya. Or naman malagay sa Tupperware ay hindi nyo naman yan basta-basta ilalagay sa rep nang mainit pa at papalamigin nyo muna yan. Bago nga ako magsimula dito sa pagmi-meal prep mga ate ko ay pinag-aralan ko muna talaga yan kaya kung meron kayong ibang nakikita na mali ay pwede nyo naman pong sabihin sa akin. Ang may mas matutunan pa ang babae na to. Fast forward, ayan na nga yung panlima nating ulam na isa sa aking paborito yung adobong sitaw na may tokwa. Pagkaluto, ayan agad ko na nga ipinaglalagayan sa Tupperware. Nakakatuwa na nakakapagod nga ang pagpimil prep mga ate ko pero ganun pa man sa mga susunod na araw naman ay hayahay na ang buhay. O dito na nga tayo sa ating last ulam na paborito ng lahat lalong-lalo na nga sa mga handaan. Syempre walang iba kung hindi nga iyang menudo. Ay naku, kung hindi ka kumakain ng menudo hindi ka tao. Huy, pakilamera yarn. Habang naglalagay nga ng menudo sa food container yung babae na yan, ay napapaisip-isip pa talaga siya dahil dati hindi talaga sila nakakapaglutunan at nakakatikim lang sila kapag may handaan. Kaya thank you Lord ka na lang talaga sa mga happenings sa buhay. Kaya yan na nga yung ating mga na-prepare na ulam, hindi na nga yan siya mahihirapan na mag-isip ng ulam sa araw-araw. Hindi na nga magigilty yung babae na yan sa mga pinapaulam niya sa anak niya sa binalot dahil araw-araw talagang prito. Hanggang dito na lang muna, i-follow nyo ako para sa mga susunod nating mini vlog. Bye!